Pinadalawa na, gusto pa yatang tumatlo pero hindi na pinayagan ni Lebron. Gusto pala sa home court ng Rockets tapusin ang series. First half pa lang, kumayod na itong si Lebron, 15 points sa first half. Sa overall points, meron niyang 28 points, 10 to 25 sa field, 2 to 5 sa 3, 7 rebounds, 8 assists. Kahit medyo inefficient, siya pa rin kasi yung nag-lead sa team offense, nag-set ng tempo lalo na sa early. Halos tatlo lang rin sila ngayon sa game 6 na to, yung may double digit points. Si Hachimura 21 points, very efficient lalo na sa field at 3, 8 to 15 sa field, 5 to 7 sa 3. Si Reeves 15 points, 7 to 14 sa field, 0 of 4 sa 3, plus dalawang turnover pa. Parang ginamit lang talaga nitong si Redick ngayon yan para magkalate, pero hindi na rin masama. Third quarter, gumana yan kahit papano. Ang problema, sobrang inefficient pa rin yan, lalo na sa shooting. Sa dalawang magkasunod na game, parang nagpapagpag nga ng kalawang Sakto yan, papasok ng second round kontra OKC. Si Ayton, bahagyang bumaba ang offensive contribution, pero sobrang laki ng impact at nag-dominate yan sa ilalim dahil sa 16 rebounds. Siya ang nag-control ng paint at ilalim ng ring. Nagbigay siya ng extra possession dahil sa offensive rebounds, defensive rebounds, at walang second chance point na nakuha ang Rockets na sobrang laking bagay. Kahit hindi siya scorer, siya ang nagbigay ng stability sa ilalim. Si Smart din, kahit hindi ganun ka-effective sa opensa, pero ngayon sobrang aggressive sa depensa, talagang bawing-bawi 7 points plus 2 steal, 2 blocks. Sa first quarter, medyo dikit pa yung laban pero sa second quarter, nagkaroon ng Lakers ng malaking run, 13-1. Diyan nag-umpisa mismo yung rhythm ng Lakers, mas lumaki. Ang lamang nila halos double digits, nawalan ng rhythm ang Rockets. Ang depensa ng Lakers yung nagpasimula ng momentum. Hindi makashoot ang Rockets, sabay capitalize ng Lakers sa opensa. Halos nagkaroon ng mahaba at sunod-sunod na miss shot ang Rockets na umabot sa 15 attempts. Sa overall shooting ng Rockets, nasa 31 to 35% lang ang shooting percentage nila. Sobrang baba kumpara sa Game 4 at Game 5 nila. Na mula sa efficiency, biglang bumaliktad kung kailan nasa home court naman sila, saka pa nawala nga raw sa wisyo. Hindi sila makagawa ng scoring runs, laging napuputol ang momentum kahit open shot hindi pumapasok. Bigla rin kasing bumalik yung defensive strat ng Lakers. Pinagsasabay ngayon itong si Luke Kennard, Smart at Laravia sa ilang minutes kaya kahit hindi ganun ka-effective rin itong si Luke Kennard, nakakatulong siya sa depensa at transition. Kasama sila Marcus Smart nakapagbigay siya ng open shot sa teammates niya, parang biglang natunaw nga lang itong si Luke Kennard ngayon sa loob ng court Biglang naging inefficient sa field at 3, hindi naging komportable sa pagbabago ng team offense nila. Pagpasok ng fourth quarter, dito totally nawala ang tempo sa Rockets. Ang Lakers lalo pang nag-step up sa depensa, mas naging physical sa rebounds. Ang Rockets lalo pang nahirapan sa scoring at second chance opportunity. Nagpatuloy sa miss shot. Umabot hanggang sa 29 points ang lamang ng Lakers pagpasok ng second half na mismong hindi nagawang habulin ng Rockets. Yung bench contribution ng mga to, bagsak dahil sa overall points, 1 point lang ang nakontribute ng bench nila. Nasa 30% lang yung field goal ng mga to, samantalang 40% sa Lakers. Pumasok rin sa 42% sa 3-point area yung mga to, samantalang ang Rockets bumagsak sa 17% lang sa 3. Sobrang layo. Kaya nakapagtataka nga raw kung kailan nasa home court yung mga to, saka pa biglang bumagsak yung efficiency lalo na sa field at 3. Samantalang ang Lakers kung kailan nasa Rockets, saka pa gumana lalo itong si Hachimura na nung sa Game 5 sila talaga halos bagsak yung scoring output at lalo na sa shooting efficiency. Malaking factor nga raw talaga dito yung trabaho ni Ayton sobrang effective sa ilalim, literal na nag-dominate ton. 16 rebounds ang Lakers, meron silang 15 offensive rebounds sa overall, kaya halos si Ayton talaga yung inasahan nila, plus 39 defensive rebounds. Kaya mas maraming second chance points ang nagawa ng Lakers na mismong nagpataas ng scoring opportunity sa kanila. Kaya talagang mas malaking differential ang nakuha nila pagpasok ng second half. Biglang bagsak ang Rockets mula kila Jabari Smith, meron lang 9 points, 1 of 6 sa 3, 3 of 11 sa field. Samantalang si Shepherd pumasok lang sa 10 points, 4 of 19 sa field, 1 out of 10 sa 3. Si Tari Eason meron lang 14 points pero 5 of 14 sa field, 2 of 7 sa 3. Si Amen Thompson, 18 points, 7 of 14 sa field. Halos apat lang kasama yung 17 points ni Segun ang may double digit points sa Rockets.
Kaya wala silang inasahan talaga na support mula sa bench. Halos starter lang yung nakasabay sa efficiency ng Lakers. Ang problema, hindi rin nila na takedown ang Lakers sa depensa na nagpabaliktad mismo sa series na to. Based sa report, yung performance ni LeBron talaga ngayon sa Game 6, yung nagbigay ng early control sa laro. Nag-stabilize sa team kahit kulang sa roster nagdala sa kanila sa finish line. Sobrang efficient ang Lakers ngayon kahit sa 3, pumasok sila sa 42% plus mababang turnovers. Pero ang foundation nga raw talaga ng lahat dito, yung LeBron Alam ni LeBron na siya yung susi sa panalo. Tinaasan niya yung level ng laro niya, scoring plus leadership. Siya yung nag-set ng tone mula sa first half hanggang endgame. Nanalo ngayon ang Lakers sa Game 6, nakuha nila ang 4-2 series. Umabante sila ngayon sa next round kontra OKC Thunder. At ito yung bagay talaga na inaabangan. Kung magagawa ni LeBron makabawi kontra dito sa OKC ngayon,